pagbuo ng uning o kaya encasement. Ito, simula sa pagputol ng mga aluminum, paglagay ng bubble vinyl, pagbutas para sa mga konektor, paglilinis, paglalagay ng konektor, pagbuo ng frame, tsaka ng mga glass panel, paglalagay ng forwards, ng handle, at tsaka ng moldings. Nandiyan din pagputol ng glass at paglalagay ng glass. Yan, set up muna tayo ng relays ng stopper. Ginawa ko lang yan, foldable. Ang purpose niyan is pang mabilisang cutting na hindi ka na magsukat, putol, sukat, putol. Kasi sa stopper, pagka lalo na't pa pareho yung mga sukat ng inyong mga gagawing bintana, mas madali dyan. So ngayon, inilelevel ko muna yan. Yung kailangan level yan dun sa may terso, sa base, para maganda ang lapat. So pag nakuha mo na yung sukat, putol ka lang ng putol dyan. Hindi ka na magpaulit-ulit sa sukat putol. Ayan, napakadali. So, materialis ay yung perimeter, tapos yung glass panel, tapos yung moldings. Ang moldings, yun yung clip na iipit dun sa glass. Tapos, ayan, so paglalagay ng bubble vinyl, so nilalagyan ng bubble vinyl ang perimeter, ganon din sa glass panel. So, mamarkahan, tapos ginagamit yung scissor na may angle guide. So, 45, mas precise siya sapagkat ng 45 degrees kasi matalas ang iyong blade, tapos may guide na yan. Hindi katulad nung sa cutter, pagka medyo tumagilid ng konti ang iyong cutter, pangit na ang dapat. Sunod, itong paglalagay ng mga butas. So, paglalagay ng connector na angle bracket na 1 by 1 by 1/8. Ganun din sa glass panel. Nilalagyan ko ng tatlong butas para mas matibay. Mas maganda ang lapat. Disclaimer sa mga manonood ito ay sinishare kong video para sa mga baguhan, sa mga gustong matuto, pero sa mga veterano, kung meron kayo mga suggestion o comment, paki-comment sa comment section at ating pag-aralan para sa mas ikagaganda ng ating mga gawa para sa kalidad, para sa ating mga kliyente. Salamat po. Yan. Tapos, kailangan makikil lahat ng mga pinagdaanan ng blade, ng cutter, tapos pinag-drillan kasi meron niya mga lawas-lawas na mga aluminum, minsan nakakatusok, hiwa, o kaya ay kumakalang doon sa paglalagyan ng bracket. So, nagkakaroon ng awang ay hindi nagiging maganda ang lapat. Tapos sa paglalagay ng angle bracket, may kinakalang akong kahoy dyan para sa pagmamarka ay walang galaw.
Tapos kailangan nyo hawakan ng plies yung angle bracket para pagka nagbutas kayo ay hindi maaksidente at hindi kayo masaktan. Tapos i-rebit na yan. 3 butas, mas matibay. Lahat yan lalagyan nyo ng rebit. Susunod naman natin dyan ay yung paglalagay ng sunod na kadoktong. So yan na yung kabilang side ng panel. Drill lang, tapos rivets lang ulit. Pinapagpag ko yan kasi yung mga laglag na durog na aluminum is kakalang doon, magkakaroon ng ngiti at wawang. So mas magandang malinisan yun bago i-rivet ulit. Ayan. So kukumpletuhin nyo yung rivets para mas matibay. So ito na yung susunod, yung pagbubuo ng panel. So 4 na corner yan, pag dodoktong-doktongin. Ganun lang din naman yung ginagawa sa perimeter. Pilitin ninyo na yung doktungan ay walang awang, walang ngiti. So kailangan mas maganda ang lapat. Isa yun sa tinitingnan ng may kalidad na gawa sa glass and aluminum. Pansinin nyo doon sa may dulo, sa kanto ng glass panel, meron doon yung aluminum na ginawa ko na pang-ipit doon sa frame para hindi siya magalaw-galaw kapag binubuo. So parang stand siya. Ayan o. Kailangan mong salpak lang doon, tapos makakapag-rivet ka na, makapagbutas ka nang walang masyadong galaw yung iyong frame. Makakakilos ka ng maganda sa paglalapat, so hindi ito nakakapagpasagabal sa iyong paggawa. Paki-subscribe po sa aking channel, like and share po ang ating mga videos para mas marami po makapanood, mas marami ang matuto. Paki-hit po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating mga videos. Okay, salamat sa inyo. So, ganito naman ako magkabit ng 4 wires. Ginigit na ako lang yan dyan sa perimeter. Minamarkahan ko yan ng electric drill pero hindi yan tagusan. Para dyan ko ilalagay yung screw. Screw lang muna para ma-adjust yan kung sakaling may ilagay na yung panel at may gitna mo ang panel sa perimeter. Yan. Pagka yan inaigitna mo na, saka mo lang yan ilalak ng rivets. Yan. Sa paglalagay naman itong glass panel, bago ko magbutas dyan, pinapatong ko siya o kinakalangan ko siya ng 4 na angle bracket na 1 by 1 by 1/8. So yun yung magiging distansya ng awang ng panel sa perimeter kapag nakabukas na. So kasi kung hindi mo kakalangan yan, pagka ibinukas mo siya ng sagad, sasabit yan doon sa panel,
madideform yung iyong aluminum. So, hindi maganda. Tsaka, yan yung magiging sukat na halos gigit na talaga yung panel mo sa perimeter. Minsan meron niyang konting-konting diferensya, pero may i-adjust mo naman siya para may tama mo sa gitna. At pagka na igitna mo na, saka mo ilock ng mga rivets. Ayan na. Oh. Ayos na. Handle na lang. At saka yung moldings. So, sa paglalagay ng handle, so kailangan kong malaman kung asan yung gitna at yan ang aking mamarkahan. Kailangan maisukat yung handle kasi dyan ka magmamarka sa pinaka dalawang butas na kung saan maglalagay ka ng tornilyo. Nililiitan ko, pinapayatan ko yung lapis niyan kasi maliit lang yung butas nung paglalagay ng tornilyo doon sa handle ay hindi pumapasok at hindi makapagmarka. So binubutasan ko muna siya ng drill, tagusan. Tapos saka ko naman yan pinalalakihan ng step drill na saktong papasok naman ang screw o yung bolt niya na sadyang kasama para maikabit ang cam handle. So yan, pasok na. Pagka may lalagay na natin yung cam handle. Higpitan nyo yan ng tamang higpit lang. Hindi masyadong maluwag, hindi mahigpit. Ayan. Oh, ayan. So, ang susunod ay yung paglagay ng moldings. So, ang ginagawa ko, kailangan sukatan muna yung mga paglalagay ng moldings. So, ang inuuna ko ay ang magkabilang gilid kung saan hindi doon inilalagay ang handle. So, kasi ang paglalagay ng moldings para sa akin ay yung may interlocking yan. So, pag nauna yung magkabilang gilid, maiipit naman yan ng susunod na ilalagay na moldings doon sa may lagayan ng handle at saka doon sa pinakataas niya. So, ngayon, pag naglagay na ng glass, isinisilant yan. At kung magkakaroon ng problema, ang handle, maputol, magluwag, hindi mo na kailangan baklasin lahat ng moldings na nakasilant kasi napakahirap nun. So, kapag ganyan ang style sa ginawa ko, pagka nag-repair ka, madali lang. So, isang side lang ang iyong babaklasin, sa tapat lang mismo ng may handle. So, hindi ganun kahirap kumpara sa lahat ay babaklasin mo.
Ayan. So, sunod, yung moldings na para dun sa baba, sa tapat ng may handle, hindi yan may lalagay kung hindi mo kakaltasan yung tapat ng handle. Kasi babanggayan doon sa mismong handle. So, susukatan mo yan, yung pinaka tapat noon para yun yung i-grinder mo. Ang ginagawa ko, so pag nakuha ko na yung sukat na yon, minamarkahan ko ng mas maganda para pagka nag-grinder ako ay kitang-kita. Yan, magkabila yan, kakaltasan at puputulin yan. Diyan kasi tatapat yung handle. Mas madali kung ang gagamitin ay grinder, kasi may nakitahan ako niyan gumagamit ay lagari ang kanilang ginagamit. So tapos binebend-bend lang nila ng paulit-ulit para maputol yung aluminum. So napakahirap, mas madali pa rin ang grinder. Pero palaala sa paggamit ng grinder, kailangan magsuot kayo ng ay goggles. Tapos bago kayo magsaksak ng grinder, kailangan sigurado kayo na naka-turn off pa ang switch para pagkasaksak nyo ay hindi maka-aksidente. Ayan. So iwas din dyan sa paghawak agad yan kasi masyadong mainit yan. So dahan-dahan nyo, medyo kakapa-kapain nyo kung hindi kayo mapapasok. Pagka ganyan na yung gatlanin nyo, so unang subok sana ay sukat. So maisasalpak nyo naman kagad yan. Kasi minsan hindi pwedeng masyadong maluwag kasi masyadong mananabit, hindi nyo rin yan mailalak ng mabuti. Pero kita nyo naman yan, kahit sa pagkalagay pa lang kagad, ayan may lalagay na ng sukat at saka walang kitang butas. So sa aking mga gawa, pinupursigi ko na lahat ng mga duktungan ng aluminum ay lahat yan ay walang awang o walang ngiti. So ang kalidad dyan ay nakikita na yan ay mga walang awang. So sa glass panel, kita nyo mga kantuhan na yan, lapat na lapat yan, mga pagka 45 niyan. Yan, lahat ng corner. Yan ang kalidad makikita. Yan, kahit sa perimeter, mga corner niyan ay lapat na lapat. Ayan. Ayan. Para hindi naman nakakahiya sa ating kliyente. Pulido ba? So ito na yung time na nasukat ko na yung panel ay nakasentro na sa perimeter. Nahigpitan ko ng tornilyo dyan. At nagbubutas na ako para mairibit yan na mailalak na ang 4 bars sa perimeter at saka sa glass panel. Kagandahan niyan, so kapag nalagyan niya ng mga rivets na ganyan, mas tumitibay pa ang kapit, mas nagiging firm ang galaw. Ayan, so pati yan sa kabila kailangan malagyan, suporta na rin sa tibay niya yan. Yung mga screw, dino-double check, hinihigpitan, tamang higpit lang. Ayan.
Wow. At yan ngayon. So, para sa pag-glass naman, para sigurado, so susukatan uli. Kailangan ilista para hindi makalimutan. Kasi sayang ang glass pagka nagkamali. Magpuputol ka, sablay naman. Sayang lang. Sa akin, nagdo-double check ako ng lista. At tingin bago magputol. Ayan. At sa pagpuputol ng glass, kailangan ma-maximize mo ang pagpuputol ng glass na hindi marami ang masasayang. Kailangan yung orientation ng glass na kukuhanin mo ay yung mapapakinabangan mo pa yung ibang matitira or ma-maximize mo ang gamit ng iyong glass. Yan. Bilang sa ito ay isang malaki pang glass, kita nyo mag-isa lang ako rito magkakat. So kiniklip ko yan yung kabilang dulo, tapos ginagamitan ko ng suction cap bilang isang stopper dito sa kabilang side. Tapos nilalagyan ko ng lubricating oil yung glass. Yan. Tapos bago ako mag-cut. Yan. Pag ganyan kalaki, mas gusto ko ang mag-cut ng nilalagyan ng sapin sa ilalim kaysa doon sa magpunit sa kabilang side, kasi mas sure ako na mas maganda ang putol nito at hindi lilihis ang putol. Pagkalagay lang, pagbaba putol na. Yan. So pagka ganitong maliliit na, kahit hindi na ako magpatulong sa paglalagay ng pangkalang. Yan. At saka yan, double check ang sukat. Pagka naipit yan ng clamp, siguraduhin ng tama ang sukat ng kain ng cutter. At pagka nasukat na, lagyan ulit ng lubricating oil, i-cut, boom. Hindi na kailangan ng kalangan, hilahin lang na konti, at pag nailabas na ng konti ang guhit, diinan lang, pak. Diba? Putol na. So yan, ilalagay na doon sa loob ng owning o casement. So babaklasin muna yung mga moldings. Tutok na tutok lang ang sukat niyan. Hindi ba sikip? Bam. Okay. Tapos yung moldings nyo, una yung sa side. Yan. Tapos ipitin. Okay. Okay. Tapos na. Tada! Ganun lang kasimple, pero madami-daming trabaho. Ganun talaga. Please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. Thank you.